morning, magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Taong 2013 po nung naging usapin sa ating bansa itong 10 billion peso pork barrel scam. At ang itinuturo nga po na mastermind yan ay isang nagangalang Janet Lim Napoles. Sa isang listahan na inilabas ni Ginang Napoles sa Department of Justice, siyam po na senador yung isinasangkot niya na kumita daw dito ho sa sinasabing scam na yan. At bukod po sa mga senador, meron pang mga politiko, aabot yata yan ng mga 100 sila, no? At ibang mga officers ng gobyerno na pinangalanan doon sa mga dapat ay ilalabas. Kaya lang, di ba, ang dami na ipit, ano? Hindi natuloy yung iba, hindi nalaman kung sino yung iba. Merong mga nakasuhan at meron na kulong, di ba? Pero nung umupo na ho ang Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay siya ng pahayag na gusto niya buksan ulit itong kaso na ito ng pork barrel scam para maimbestigahan ito hong mga sinasabi nga na naging selective justice di umano. At ito nga dahil doon sa sistema na para bang merong hindi naman nakasuhan at nakasuhan lang yung kung sino yung gustong makasuhan. At kabilang ho diyan sa mga nais na makausap ng atin hong kasalukuyang Department of Justice Secretary, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ito hong ating panauhin ngayon na nandito sa studio. Hindi ko lang alam kung may schedule na ba sila o kung nagkausap na ba sila. Alamin ho natin. Ano ba naman ang talagang magiging partisipasyon niya at ano ba ang pwede niya pang ilabas kung meron man at meron ba talaga siyang nalalaman at kumusta naman ngayon ang kanyang kalagayan? Let's welcome to the program Pork Barrel Scam Whistleblowers former legal counsel, Attorney Levito Baligod. Sir, welcome po. Welcome. Have a seat, please. Sir, let's get it straight. Unahin ko lang po. Kayo pala'y tumakbo? Opo. Ano hong posisyon tinakbuhan ninyo? Tumakbo ako para sa Senado po sana para ipagpatuloy itong advokasya laban sa korupsyon. Ba't kayo lang yata nakaalam? Kasi po limitado ang ating resources, no, sa pagtakbo. O kasi kumbaga marami hong sikat naman kayo dahil dun sa pagiging abogado nga ninyo, sir. Parang naging limitado yung yung inyong kampanya, ano? Karamihan po sa mga kaibigan ko, nalaman lang nilang tumatakbo ako. Tapos Noong nakita nila na nasa listahan, pangalan ko nasa balota. Okay, doon lang mismo nila nalaman. Ba't di ba kayo nakakuha ng pork barrel at wala kayong nagamit na pera? Wala kayong pondo? Wala po. Kasi biglang nagmahal ang TV commercials noon eh. Umabot po yata ng 1.2 million ang 30-seconder. Kayo ho ay gusto makausap ni Secretary Aguirre. Meron ho bang feeler na talaga na formal na imbitasyon o nagkausap na po kayo? Hindi pa po kami nagkausap. Bagamat may 2 tao na nagsabi sa akin na gusto niya akong makausap. Okay. So, meron na ho ba tayong tinitignan na schedule regarding this? Wala pa po akong formal na natatanggap na imbitasyon galing kay Secretary Aguirre. Pero alam ko naman na marami siyang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Kaya ang iniisip ko na lamang po na gawin ay ihanda ko na yung mga bagay-bagay na sa tingin ko yun ang gusto niyang malaman sa akin. Na significant, ha? Oo, na isumite ko na lang sa kanya siguro. Ito kasi, alam naman natin, mainit yung Napoles issue nung nakaraang administrasyon. Pero bigla na lamang na nagda-die down, tapos yung mga nakulong, medyo ganun din. Tahimik na din, walang masyado na ding naging balita. At lumabas nga ho itong mga issue na parang napili lang kung sino ang dapat na makasuhan. Do you really believe na meron ho bang ganong sistema na nangyari na parang selective justice? Naniniwala po ako doon sa selective prosecution, no? Yung pinili lang nila kung sino yung gusto nilang sampahan ng kaso. Kasi po lahat ng dokumento patungkol sa pag-aabuso sa PDAF scam ay naisumite na sa Department of Justice. Nakakalungkot nga na 28 lamang na mambabatas ang nasampahan ng kaso.
3 senador, 25 na congressmen, congresswomen. Dapat po yan, hindi bababa ng 100 na congressmen, congresswomen at mga 14 na senador sana. So ngayon ho ay nagkakaroon pa ba kayo ng pakikipag-ugnayan doon sa mga hawak ninyo dati na mga kliyente na mga whistleblower? Ang last po na pag-uusap namin ni Ben Harloy was November last year, no? Bago Okay. itong kampanya. Pero actually po, ito yung gusto kong liwanagin, ano? Ako po kasi yung private complainant dyan sa PDAF scam. Okay. At sina Ben Harloy ang mga witnesses po natin. At sa katunayan po ay kasama sina Ben Harloy sa mga sinampahan natin ng kaso sa ombudsman. Okay. Kanya lang nakahingi tayo sa ombudsman ng immunity from prosecution para sa kanila para magamit natin silang witnesses. Kaya makikita po ninyo sa record ng ombudsman, nakalagay po doon ay Baligod versus Enrile, Baligod versus Estrada, etc. No? Okay. Being the private complainant, ano bang nagtulak sa inyo para mag-complain nito? Was it because of your ambition to become a senator? By accident po ito, no? Noong humingi sa akin ng tulong ang mga magulang ni Ben Harloy, dahil di umano ay siya ay ikinulong ni Ginang Napoles, ang katanungan na pumasok kaagad sa isip ko ay bakit naman ikukulong ni Napoles si Ben Harloy? Okay. Sa akin pong pagsasaliksik ay natisod ko itong PDAF scam, no? Actually po ay pumunta pa ako sa Davao, sa Compostela Valley, Iligan para hanapin yung mga dating empleyado ni Ginang Napoles para mapatunayan o makorroborate ang ikinikwento sa akin ng mga magulang ni Ben Harloy, no? At nung dumating na sa akin yung maliwanag na nagkaroon ng pagnanakaw o pag-aabuso sa pondo, ay ang katanungan sa sarili ko ay pababayaan ko na lang ba na palalampasin ko ba ito, no? Kaya po kinumbinsi ko yung mga witnesses. Wala pa si Ben Har noon dahil hinahanap pa namin kung saan siya ikinulong. Pero yung ibang mga witnesses ay kinausap ko. At sabi ko, palagi tayong nagrereklamo sa pagnanakaw, no? Sa bayan, sa pondo ng bayan. Nandito na yung ebidensya sa atin. So hinimok ko po sila na mag-execute ng affidavit para maisampa namin yung reklamo. So you're saying po na ang umpisa ng lahat ng ito ay may lumapit sa inyo at yun yung magulang ni Ben Harloy na humihingi ng tulong para abugaduhan ninyo. Opo. Dahil ikinulong si Ben Harloy ni Napoles. Opo. At from there, dun kayo nag-umpisang mangalap ng mga iba't ibang ebidensya at natisod ninyo itong mga tungkol sa scam na ito ng PDAF. Opo. At doon kayo ay nagkaroon ng pagnanais na kayo ang mismo ng maging complainant. Opo. At dahil nakita ninyo na may solid na basis dito sa ano. So yung pagkakakulong ni Enrile, ni Bong Revilla, Estrada. ni Jingo Estrada, itong lahat na ito ay dahil doon sa mga nakita na ninyo at na-discover na ninyo na ngayon na sinasabit pinaniniwalaan ninyo, ito ay parang naging selective lang yung prosecution. Dahil hindi naman yun lang ang laman noong mga inyong nakita at na-discover. Kumbaga parang mayroong pareho ng gravity ng ebidensya pero hindi nakasuhan, Apo. hindi ipin-prosecute. Gusto ko kasi na mabigyan kayo sana ng pagkakataon na ano ba yung hindi pa alam ng bayan at sino ba yung mga sinasabi ninyo na hindi nilabas, bakit meron naman kayo naging pagkakataon na nai-interview naman kayo ng media, hindi pa rin ninyo nailabas. Kung meron man na hindi pa kayo nailalabas at ano ang mga significant na information na pwede niyong ibigay sa Department of Justice na maaaring magamit nila to prosecute yung mga dapat pang i-prosecute. At saan ba sa tingin ninyo patutungo ang kasong ito? Bago nyo ho ilatag yan, dahil gusto ko mabigyan kayo ng pagkakataon, we'll pause for a break. Babalik po kami.
Programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin Attorney Levito Baligod, former legal counsel ng Port Barrel Scam Whistleblowers at private complainant po dito sa PDAP scam. At ngayon nga ay tinitignan na makausap ng ating Department of Justice Secretary. Itong pagkakataon na ito, this is the first time I will be doing this in the program, na gusto ko sana pabayaan kayo na maglahad. Kumbaga ay bibigyan ko kayo ng pagkakataong mag-privilege speech at sabihin ninyo yung gusto nyo sabihin pagka nakaharap na kayo kay Secretary Aguirre. Kasi baka mamaya pagharap nyo na si Secretary Aguirre, kayo naman na magkaroon ng selective memory. O kaya baka kayo naman ang kung di man kayo matakot, kung di man kayo ma-intimidate or whatsoever, at least meron na tayong ma-document, ano? And this is going to be a public document na din na pwede natin ma-present anytime. At makausap din ninyo ang tambayan with regard to all of these things na nalalaman ninyo, nakita ninyo na hindi pa nailalahad. Ano yung hindi pa namin alam? Dahil apparently, you have all these documents and meron na nga kayong mga naging basihan at naging dahilan na nga ito na ikinakulong din ng ilang senador at pagsasampa ng kaso sa ilang mga personalidad. Subalit, with what you're saying, parang napakalalim pa nito na parang biglang bumabaw, na dilute, ano? Na ngayon nga, kung hindi na masyado na pag-uusapan at ang palagi na ngayong nadidinig ay ang mga issue naman ng mga patayan at minsan extrajudicial killings na allegations and things to that effect. So parang ito ay nailagay na sa likuran, ano. So Attorney Baligod, this is your time at I want you to talk to our audience as well as sipin nyo na lang na kayo ay nagte-testify sa isang korte at hindi ko, although wala akong karapatan na kayo pasumpain na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan. Subalit, bahala na ako kayo makipag-usap sa konsyensya ninyo. Okay. Go ahead, please. Kuya Daniel, ganito, no? Sige po. Gusto kong ilagay sa konteksto kung bakit itinutulak natin na sugpuin ang korupsyon sa ating bayan. Una, ang korupsyon ang isa sa pinakamalaking rason why our country is falling behind our neighbors, no? Halimbawa, yung napakalaking pondo na binibigay sa agrikultura, kada taon bilyon-bilyon yan. Pero bakit po lalong bumababa ang yung performance ng ating agricultural sector? Just imagine, during the last quarter of last year, ang growth rate sa productivity ng agriculture natin was only 0.2%. No? Lumalaki naman ang pondo nila. Okay. Pangalawa, kailangan nating tuldukan ang PDAP scam investigation dahil yung involved sa pagnanakaw ng PDAP ay sila rin ang involved sa pagnanakaw sa iba pang pondo sa gobyerno. Halimbawa yung ASEF, no, yung Agriculture Competitiveness Enhancement Fund. Sino yung mga nagnanakaw diyan? Mga legislators din eh. Halimbawa yung Agriculture and Fisheries Modernization Act na fund. Sino yung involved diyan? Pare-pareho lang po. Iba-ibang grupo lang ng mga mambabatas. Kaya kung bigyan lang natin ng lunas ang PDAP scam, marami po tayong mababawas sa mga corrupt na opisyal ng gobyerno. Mm-hmm. Okay, dito sa PDAP scam, halos 15 ang na-identify namin na parang katulad ni Ginang Napoles. Tapos, ang na-identify so far na NGOs na ginamit ay 82. Ngayon, sa dami ng ebidensya na naisumite na sa DOJ, 3 senador lang at 25 na congressmen ang nasampahan nila ng kaso. At 8 NGOs lang ang natukoy. Nasaan po yung 14 na katulad ni Napoles, no? Nasaan yung 74 other NGOs na ginamit ng mga mambabatas? Nasaan yung halos 100 na katransaksyon ni Ginang Napoles at 14 na senador, no? So hindi po nila sinasampahan dahil kaalyado nila ito sa politika. Halimbawa po, no, noong ayaw na ng Department of Justice ang magsampa ng kaso, tumigil sila sa 25 na congressmen at 3 senador.
Ang ginawa po natin ay dumiretso tayo sa Office of the Ombudsman. Nagsampa tayo ng reklamo laban sa 3 senador at 20. 3 senador at 17 na congressmen, congresswomen. Teka, masabat ko na ho kayo. Hindi na ako na makatiis dahil pinipilit ko sana wag munang kumibo Sabi ninyo, ang dapat na masampahan ng mga senador ng kaso ay ilan? Mga 14 po dapat. 14. Ang nasampahan lang 3 ng DOJ. Yes. Kaya kayo nagsampa. Pero ang isinampahan na din ninyong kaso lang, another 3 lang. 3 senators and Akala ko ho ba 14 ang dapat na masampahan? Bakit 3 lang din yung senador na sinampahan ninyo? ganito po kasi tinitingnan natin ang reaksyon ng ombudsman sa ating sinasampahan ng kaso. Kasi po, like DOJ, isinugal po ng ating mga witnesses ang buhay nila They put their lives at risk in becoming witnesses, no? Hindi naman tinuluyan ng DOJ. Yung mga sinabmit naming pangalan doon, galit sa amin. Tapos hindi naman kinasuhan ng DOJ. Ay, tignan mo ninyo. Kayo pwede nyo isipin yung ganon. Ba't sila ba hindi ba nila pwede isipin yung ganon? Kaya hindi muna nila sinampahan yung iba. Kasi meron kayo hindi sinampahan din meron sila hindi sinampahan agad. O ngayon, kayo sabi nyo, meron pang 14. Pero sinampahan nyo lang 3. Pero bakit kayo pwede nyo gawin na 3 lang? Hindi kayo namili kayo ng sasampahan lang din ninyo. Tapos sila pinupunan ninyo dahil namili lang sila din ng 3 sasampahan nila. Kung po kasi, yung special audit report ng COA, no? Nagkandak sila ng audit for 207 and 209 na PDAF, no? So ibig sabihin, the documents are readily available for 207 and 209. Kaya yun din po ang inuuna natin. Kasi kung gustong i-validate ng ombudsman yung reklamo natin, nandiyan na yung dokumento Pero pwede pa po tayong tumuloy before 207, ibig sabihin from 2004 hanggang 2006. So meaning to say nga wala pa kayong solid na hawak against dun sa 14 na senators. Kasi parang kumbaga, ako man yung DOJ halimbawa, with the same thinking that you are saying, I will also apply the same. Why would I immediately file cases against this 14 senator kung hindi pa ako solid dun sa hawak ko? Kasi kayo, kung solid na din kayo dun sa hawak ninyo, what would stop you from filing complaints against the 14 instead of just 3? Oo. Kasi parang unfair naman yata na punahin nyo sila na namili sila na sasampan, kayo din na namili din kayo. Sabi nga, he who comes to court must come to court with clean hands. Why would you accuse them of something that you're also doing? Okay. Ganito po, marami pong dokumento yan. No? In fact, doon sa sinumite sa Office ng Secretary of Justice, kung ganito kataas, siguro mapupuno ang espasyo na ito. No? Hirap na po ang NBI noon at saka kami na magpa-Xerox. 1 peso po per page. No? Millions po ang nagastos sa photocopying. Di bumili kayo sa yung photo machine, photocopier. Sarili po naming resources ito, hindi naman po kami ganun kayaman. No? So limitado rin yung kakayanan namin na mag-produce ng mga dokumento, and may limitasyon kami sa pagkuha ng mga dokumento sa iba't ibang ahensya kasi wala po kaming subpoena powers, no? Kaya nga po natin idinaan sa DOJ kasi may kapangyarihan silang magpakuha ng mga dokumento. But siyempre pwede niya sabihin na it's a process, hindi naman na basta-basta nandyan din yung dokumento. Kahit nasabihin mo na kami nasa gobyerno, hindi rin naman basta pwede maipa-photocopy namin lahat yan kahit we have the resources. It needs time, hindi ba? Hindi po, kasi sa DOJ, nandun na yung mga dokumento Oo. Ayaw naman nilang ibalik sa amin yung mga dokumento. In fact, gumawa ako ng sulat na tinanong ko sila, ano ba ang plano nyo sa PDAF? Kung ayaw nyo nang magsampa ng kaso, sabihan nyo kami. Wala pong sagot yung sulat ko. Pangalawang sulat, bawiin namin yung mga dokumento na binigay namin sa inyo. Wala ring sagot po. So limitado po ang mga dokumento rin na naiwan sa amin. Sino ba yung 3 sinampahan ninyo ng kaso na hindi sinampahan ng DOJ? Ang nadagdag po dyan si Senator Angara yung Sani? mas matanda. Yung father. Yung father. So siya, sino pa?
Kasi tatlo yung nasampahan niya. Sinampahan nyo na hindi bumalik sinampahan po nila. ulit ang pangalan ni Senator Enrile at saka ni Senator Jinggoy. Bakit Hindi, pero sinampahan na nila yun eh. Kasi marami po yun na pondo. Oo, pero what I'm saying is, sabi nyo, 14 na senador yung dapat na nasampahan. 3 lang yung nasampahan nila. Pero sa 3 nasampahan nila, nagsampa kayo ng kaso, kasama din dun sa 3 na sinampahan ninyo, yung sinampahan na nila. Oo. Meaning to say, wala kayong halos, ang naidagdag lang, si Anggara lang doon sa dalawa. Diba? Kasi parang tinitingnan ko lang ho, hinahanap natin na magsampa ang Department of Justice, hindi sila nagsampa, kayo ang nagsampa. Tapos ngayon, ang sinampahan ninyo, 2 sinampahan na rin nila, 1 lang yung nadagdag. 14 pa ikanyo yung hindi pa nasasampahan. Ba't hindi nyo sinampahan lahat yung 14 na yun? Ako po may rason ako doon, Kasi yung O kayo may rason, sila ba wala ding rason? Kayo lang ba bukod tanging pwedeng magkaroon ng rason? Hindi. Ito po ipaliwanag ko, Ang DOJ kasi nasa kanila lahat na ng dokumento. And pangalawa, nakalimit lang kami sa 207 to 209. Now, how would you know na yung dokumentong nasa kanila are enough to prosecute the remaining other 14 senators that you're saying that's supposed to be napailan ng The kaso? same quality and quantity of evidence used. Have you seen this? Kami po naghanda doon Yung lahat po na yon, yung Yes. sa 14 na yon? Nasa akin po yung video ng mga piles of documents na So yun hong mga documents against the 14 senators ay nakita nyo lahat. Yes. So kaya sinasabi ninyo na the same quality. Yes. Bakit ho ninyo nasabing of the same quality? Are you in the position to assess as to whether these documents are really that authenticated? Ganun ba talaga yan? Kwan po yan. Nandyan yung letter request ng legislator addressed to the DBM. Pangalawa, letter of the legislator designating the choiced NGO to implement the fund. Number 3, nandyan po yung liquidation document, meaning yung list of supposed beneficiaries plus yung signatures nila. Ay meron namang issue ng fake signatures. Sinasabi na hindi naman nila signatures which can be done, hindi ba na hindi ko alam, nagamit yung pangalan ko dahil pineke yung aking pirma. Assuming po na totoo yan, bakit nila sinampahan yung ibang legislators na yun din ang depensa? Second, assuming na totoo, forged ang signatures ng legislators, then we are facing a more serious problem because they are saying that you can cause the release of funds from DBM with a forged signature. Mas delikado po yun. Bakit hindi nila imbestigahan yun? Oh, but investigation is different from prosecuting someone. Ngayon, why would I prosecute someone na alam kong hindi naman pala niya talaga pirma yon? Kasi maaring nakuha ng NBI na forge itong signature na to. At kung may iimbestigahan man, hindi itong mga senador na ito, kung sino ang mga nameki nito. Hindi ba ganun? There was no effort to investigate if that allegation is true or not. Walang effort ang NBI, ang DOJ, ang government. How did you know na wala hong effort? Lahat ba ho ng galaw ng NBI at ng DOJ should be reported to you? Hindi ko po kine-claim yon. But so if that is the case, then how can you say that hindi ho sila nag-effort? Kasi para masabi nyo hindi sila nag-effort, dapat alam nyo lahat ng galaw nila. Kung hindi nyo alam lahat ng galaw nila, paano nyo sasabihin hindi sila nag-effort? It doesn't follow, Kuya Daniel? Kasi kung totoong nag-investigate sila at dahil mas seryoso itong forgery kesa sa PDF scam itself, mas seryoso na problema yan, wala tayong naririnig sa kanila. Oo. Baka naman sinisikreto lang para hindi mabulabog yung mga bakit nila ginasuhan eventually si Joel Villanueva sa third batch na sinasabi niyang finorge yung signature? Okay. Baka may iba namang ebidensyang pinagbabatayan sila kasi it's not actually the signature alone and it's not the only document that will be used para ho doon, hindi ba? Kasi as a lawyer, you should know that. Hindi naman ang ebidensya mo lang ay isang bagay lang. Kaya nga po, pare-pareho ang template ng documents. Kasi noong initially nag-file kami ng complaint,
Dinismiss nga ng DOJ yan noon eh. And then nung nagkaroon lang ng uproar or outrage ang public and through media, saka lang nila ni-reverse yung resolution nila. So sa sinasabi po ninyo, attorney, kaya hindi kinasuhan yung ibang mga senador, ibang mambabatas, ang inyong alegasyon ay dahil kaalyado nila. Is that true? Yes. So, ngayon ho ba, sa present administration, sino ho naman yung mga kaalyado ng present administration na, kumbaga, kung kayo ang tatanungin, ay dapat ding sampahan ng kaso? Hindi ko po alam kung sino yung mga kaalyado ng administrasyon eh. Sa mga nakaupo ngayon, no? Hindi ko kilala. Ang sigurado po ako, no, ay Sino-sino ho ba yung mga hindi pa kinakasuhan na kung kayo ang tatanungin ay dapat na makasuhan? Halimbawa, latago natin. Let's get it straight. Sa mga senador. Sa mga senador ho, sino sa mga senador ang sa inyong assessment, sa documents na nakita ninyo, yung inyong pinangahawakan, palagay ninyo, sa palagay lang naman ninyo, we're not saying that ito yung dapat talaga, no? Tinatanong natin yung palagay ninyo. Dapat na makasuhan na hindi kinasuhan ng nakaraang administrasyon dahil ang aligasyon ninyo ay kaalyado nila. So, latag na natin lahat para malaman natin from these senators na tinitignan ninyo dapat na makasuhan, sino ba ang kaalyado nino? 14 ho ika nyo yun di ba? Ayoko pong sabihin, marami nang nagtanong sa akin yan na sabihin ko over media kung sino-sino ang mga ito. Sa marami hong nagtanong, wala ho kayong sinagot. Ang sinasabi ko po lagi ay hindi ko kaya nga ho, sa mga nagtanong wala kayong sinagot. So this time, sagutin nyo naman ho. Di ba? Wala pa kayo sinasagot. Di magiging napakalaking karangalan ko naman ho siguro na this time, sagutin naman ninyo. Kasi para hindi nakabitin yung mga tao. Di ba? Parang, kaya nga ho, get it straight with Daniel Rason. Tony. Ganito po. Ang problema kasi dyan, kung babanggitin ko ang mga pangalan nila, tapos ayaw kasuhan ng DOJ o Ombudsman, kami naman po ang malalibel nito. No? Kaya po, ang pinapangalanan ko lang ay yung sinasampahan ko na ng kaso. Hindi kasi wala namang, you're a lawyer. Yes. I don't think there is a libel kung sasabihin nyo sa palagay ninyo. Hindi nyo sinasabing yun ay may kasalanan or what, but ang palagay ninyo, ito. Hindi nyo naman sinabing ganon. Palagay ninyo yun na dapat na mapag-aralang masampahan ng kaso. Pag-aralan yung because meron kayong mga nakikitang, di ba, mga may lusot naman kayo dyan. Besides, yung palagay diba? po. Huwag nyo lang ako isama sa libel, ha? Yung palagay lang, no? Sasabihin mo yung pangalan sa pamamagitan ng palagay lang, that is libel. Okay. So, ibig nyo sabihin, hindi nyo pwedeng sabihin dahil palagay lang ninyo. Pero naniniwala kayo na konkreto ang dokumento ninyo. Yes. Kung naniniwala kayo ang konkreto ang dokumento nyo, edi hindi na nga palagay yun. Kuya Daniel. So may batayan kayo, di ba? O may batayan kayo, di sabi, di kasuhan mo ako ng libel. Kakasuhan kita talaga nito dahil may batayan ako eh. So, di ba parang, ano doon? Ganun ba? O sige, di paglaban tayo. Kasi, ika nga ho, putik rin lang at putik, di tapatan na ng malapit. Tapatin na ng malapit. Mahirap po yun. Mapapangalanan ko lang sila pagka sinampahan ko sila ng reklamo talaga. So, ngayon ho, hindi ninyo wala kayong mapangalanan doon sa mga, ibig sabihin, wala pa kayong konkretong hawak na ebidensya against them. It doesn't follow. So, sasampahan nyo muna. Meron ho ba kayo sasampahan? Meron po. Meron sa susunod. Kasi nga, nagawa na natin na dumiretso Oo nga. Bakit nga ho hindi nyo sinampahan lahat? Hindi nyo pa ba pwedeng sampahan sila ngayon lahat? Para, kasi, dalawa na yung ulit lang. O yung isa, Senator Angara, na hindi na yun lang ang nadagdag. Meaning to say, 13 pa yung bago. Kasi dun sa 3, sabi nyo may 14. Isa lang nadagdag, so meron pa hong 13.
na nakaupo ngayon. Hindi naman. Sa 13 ho ba, ilan ang nakaupo? Sa 13 senador na sinasabi nyo dapat na makasuhan, ilan ho ang nakaupo ngayon? Palagay ko po, Kwan, may mga 5. Ganon. Kasi yung 5 iba, nakaupo. hindi na na-re-elect or hindi Tapos na ang term, hindi na nag-retire tumakbo. Sa politika yun. So may 5 pa. Sa 5 ho na yon, ilan ho doon ang sa palagay ninyo malapit sa bagong administrasyon? Hindi ko po rin masabi kung malapit sila o hindi sa administrasyon. Pero siyempre, nagbabasa naman kayo ng dyaryo, attorney. Siguro, alam naman ninyo yan. Parang, you just answer that question to those people who will not think that you are a learned man. Diba? And you are a well-versed lawyer. Dahil, hindi nyo naman pwede sabihin sa akin, hindi nyo alam kung sino malapit dun sa administrasyon. Hindi ko po alam. Kasi, if you look at you look back, no, during the elections, wala namang senatorial or congressional candidate si President Duterte. So hindi ko alam kung sino yung malapit sa kanya, sino yung hindi. Pero may mga senador ho na nakikita kayong merong senador tumakbong vice presidente, kaalyado niya. Si Alan Peter Cayetano, kaalyado ho ni presidente, senador yon. Hindi ko sinasabing siya yon, ha. Si Bongbong Marcos, kasama ho siya sa, alam natin, malapit kay presidente, di ba? Senador yon. Hindi ko sinasabing siya yon. O yun, si Coco Pimentel, dahil siya ang, di ba, naging ni Presidente Duterte. So, malapit din yun sa senador din yon. So, more or less, meron kayo idea kung sino yung mga senador na nakaalyado sa administrasyon. Di ba ganon? Pagkasasabihin ko po kung sino yung mga kaalyado na sangkot. Paano po, ito po O sa LP. during the... Sino sa LP? Hindi ko rin alam. Meron pa bang LP ngayon? Wala na yata eh. Hindi, meron pa rin. Siyempre, may mga, Pwede kung niya hindi ganito, man, no? may former LP. Kasi ganito, at attorney, one thing is for sure, tatanungin kayo ni DOJ Secretary. Pag tinanong kayo, ilalabas ni DOJ Secretary sino yung mga sinabi ninyo. Actually, Diba? ito ang ginawa natin. First time to tell this in public, no? I passed to the present administration a USB containing the daily financial transaction record ni Mrs. Napoles from 2004 to 2010, no? Doon sa daily transaction record, makikita mo doon yung nag-withdraw ng ganitong amount, itong amount na ito pinambayad kay ganito, ibinigay kay ganito, etc. Daily po 'yon. Ibinigay ko po sa administrasyon na 'yan. At Kaya ngayon, present administration. oh. Kanino ho in particular? ayoko pong sabihin yung pangalan, no? Pero saka yun. secretary po, Yes. cabinet member. Cabinet member. Binigay nyo na sa kanila. Opo. And katiwa-tiwala naman ba yung pinagbigyan nyo? Direkta ba nyo yung binigay o Yes, pinabigay lang? ako mismo ang nag-abot. Oo. So, meron na kayong contact dito sa secretary na to? Oo. Kasi ganito, Kuya Daniel, no? I want to exercise or observe certain safeguards also. Like for example, noong 2013 March, nung sinampa ko sa DOJ yung reklamo natin, dahil sa meron akong agam-agam kaagad nung nag-usap kami ng DOJ secretary, no? Dahil ayaw nilang tanggapin nung una. Tapos pinabalik pa ako at sinabihan ako, Levy, this is big and the president is ambivalent dahil hindi daw niya alam kung hanggang saan aabutin nito, etc. So I was constrained to talk with 2 media people to whom I shared the information. Alam niyo po ang request ko lang sa kanila? Let us give the government a fair opportunity to investigate and validate our claims. Kako. Kaya from March up to July, wala po kayong naririnig sa PDAF scam. Sa amin, wala po. Pero nung dinismiss ng DOJ ang reklamo namin sa serious illegal detention case at saka sa PDAF scam, saka lang po kami bumalik sa mga pinagbigyan namin ng dokumento at sinabi namin, I think, Ilabas nyo na. tingnan nyo rin kung karapat-dapat ba na ilabas ito o hindi. At doon po nag-umpisa na lumabas lang. Naglabas ang Inquirer, tapos dininay nila, nakilala nila ang Sinapoles, may lumabas na picture sa Rappler. So, ganun po Ang point ko po ay
bigyan natin ang isa't isa ng fair opportunity. Kaya po ngayon sa present Fair administration opportunity na ano ho ang na hinihingi. investigahan o i-validate yung mga claims po namin. Yung So, reklamo. sino ho yun in particular na tinutukoy ninyo na mabigyan ng opportunity to investigate and Itong present administration, kasi ang sabi ni President Duterte, let us revisit the PDAF scam. So nung narinig ko po yon, naghanda ako ng mga materials, kaya ko po ipinasa sa kanila. At obserbahan po natin if the promise to revisit the PDAF scam will be made true or good. so binigyan nyo ho, sino ho sa media binigyan ninyo ng kopya? Wala po. Noon 2013, yung Inquirer po at saka Rappler, So ngayon wala pa kayong binibigyan. wala pa po. Pwede ba makahingi? Sige po, bibigyan namin. Hindi, kasi mabuti na. Ganito po, Kuya Daniel. Mabuti na. Hindi, mabuti na yung ano. Siguro, dalawang bagay lang naman. Ako naman, sanay naman ako ng off the record. Sanay naman ako ng... marunong naman akong... I value my word. Yung daily transaction record, from 2004 to 2010, in fact, print na po namin yon per page. Pinapirma ko si Ben Harloy, bawat page, at isinumpite po namin yan sa isa sa NBI, isa sa DOJ. At nagbigay din kami sa Ombudsman. And then yung hard disk drive at saka yung isang set noon ay ipinagkatiwala namin sa Inquirer noon because I believe that we should have a third-party repository of those documents. Kasi maalala po ninyo nung in-examine ng NBI yung hard disk drive ni Benhar, biglang sinabi nila, may nawawala, may nabura, etc. Kaya nagpanik ang kwan noon, publiko. Sabi ko, wag po kayong magpanik kasi Duplicated naman yan. Opo. Kaya po sinabi ng Inquirer noon, sige, ilabas namin lahat ng laman yan. Kaya nilabas po nila yon. So, kwan po yun. Sabi ko nga, ako personally is trying to do things quietly beyond the prying eyes of anybody, no? So you're expected po na to file new complaints against new senators? Ganun ho ba? Meron bang mga bagong senador o legislators na nakahanda kayong filean ngayon? Bigyan po natin itong present administration. Hindi, o kayo ho magpa-file eh. Nandyan na po. Nandyan na po yung mga listahan eh. Pero, ibig sabihin, kasi di ba may na-filean na kayo initial 3 sa Ombudsman. Meron pa ho ba kayong ibang pa-filean sa Ombudsman bukod doon sa 3 na na-filean na ninyo na senador? May iba pa bang legislators kayo marami pa po, Kuya Daniel. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Isang senador nakakuha ng 200 million. Wala nang PDAF ito, no? Kwan na ito, post-PDAF scenario na tayo. Ang project niya ay coral reef protection. You cannot expect our COA auditors to dive deep into the seabed. Tamahan ko. Pwede naman. Diver ako eh. To inspect the coral reef project, no? O isang senador, 200 million. Ang project niya ay reforestation. Bago lang to, bago. Pagpunta ng COA auditor sa sinasabing lugar ng reforestation, ang sasabihin, sorry po, namatay lahat ng itinanim namin, no? Marami pong ganun, no? Department of Health, halimbawa, meron silang project na I think 4 billion. Pero I'm now trying to consolidate the documents. Pero I have initial information and documents to show na the project was awarded to a person who is not even a contractor. No? So, mga ganun po. No? So ito ho, nakikita ninyo are already probable cause at sufficient para nisip nyo tanggapin ho ng ombudsman dapat yung complaint against them. Ganun po ba? Dahil meron naman po mga, kumbaga meron naman yung authentication from the COA, lahat ng mga sinasabi ho na yung documents. Kasi Kuya Daniel, kaya rin ako medyo cautious sa pag-file. Halimbawa, may final kaming complaint, no? Konkreto ito. Ang claim namin, merong 105 million na pinaghatian ng 10 NGOs na ang kontrata nila with Department of Agriculture was to conduct a technical study.
So 10 million ang bawat isang NGO, no? Yung isa mas malaki, 12.5 yata, kaya naging 105 million. Walang technical study na ginawa. Ang ginawa po nila, pagka-deposit ng pondo sa NGO, winidraw ng NGO yung pera, niremit nila sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, no? Dideposit sa account mismo ng mataas na opisyal ng gobyerno na yon. At yung opisyal na yon, winidraw rin niya at niremit niya sa boss niya. And then yung boss niya, Paano nyo kung alam yun? Kasi pag halimbawa, nag-withdraw ako ng pera. Yung winidraw kong pera, paano nyo alam na yun, yung mismong winidraw kong pera na yun ay idiniposito ko sa account ng isang Yes. senador? oo. Okay, yung mataas na opisyal na yon na pinagdepositohan ng bali 3% lang ang niretain ng NGO. The 97% ng fund na i-deposit sa account ng mataas na opisyal. Ano ho ba yun? Wire transfer ba na may paper trail na Yes. from the account to the account? Kasi Niya, pwede pong ganun, di yung ba? account owner mismo na opisyal, nag-execute ng affidavit eh. At ipinakita pa niya yung bank statement Na yun ay nanggaling doon. sa NGO na yon. Sa NGO na yon, okay? So ang witness natin, yung mataas na opisyal na yon ng gobyerno. Mismo. Dahil Yes. parang nagpa-certify siya na, hindi, yan, galing yan doon sa ganong NGO. Yes, yes. At yan ay tinransfer sa aking pondo. Yes. Ay, saan niya naman dinala? Yes, and she stated in her So, affidavit babae yan. Oo. that she withdrew the fund. Oo. Nitong senador. Oo. Senadora. Kwan ito, walang legislators na involved dito. Hindi to Later legislate. on, makikita nyo yung involvement ng legislators. No? Okay. So ang parang ginawa lang na clearinghouse yung yung agency of government na yon. So winidraw ng mataas na opisyal yung 97%. Mataas na official ito. Ano ba to? Kwan siya Executive? Yes, vice president ng vice president for operations ng isang government Controlled agency. corporation. Okay. Okay, so winidraw niya, niremit niya sa head of agency. And then yung head of agency made a handwritten instruction, nilista niya doon yung legislators. Itong kay congressman na ganito, itong amount, etc. No? Para ano ho? Yung ano na yun, sa legislator na yun. Ang pagkasabi po sa akin, payola ng mga legislators yon para hindi nila pag-initan ang ginagawa ng agency na yon. Okay? Kasi ikukwento ko yung ibang ginagawa ng ahensya na yon later. Now, yung inutusan ng head of agency na mag-distribute ng pera, nag-execute din ng affidavit. Na nagbigay sila Yes, na doon sa mga legislator na yun. Yes, yes. Ano? Cash or Cash. ano? So inabot nila ng cash Yes, kasi- directly doon sa legislator. Yes. Ang kwento pa niya, yung shelves ng office niya, puno ng pera yon. Kasi doon itinago yung pera eh. No, okay. But gaano ho ba karami yung pera? Ilang million ho ba? 97% ng 105 million. That's 100 million yata. No? Anyway, ang evidence natin, Kuya Daniel, ay yung affidavit nung inutusan na magbigay ng pera. Na nagbigay mismo? Affidavit nung may-ari ng bank account na pinagdepositohan ng NGOs Ng pera. na niremit niya sa boss niya. Okay. Sasabihin sa akin ng DOJ, hindi malakas ang ebidensya. So legislator ito, yung nandun na binigyan ninyo. Yung binigyan. So senador yon, senador. Hindi ko alam kung may naging senador doon sa listahan, pero mga legislators, kasi Committee on Agriculture ito eh. ng House. So ano to? Congressman. So mga congressman yung nando doon sa ibaba. Ngayon, Kuya Daniel, yung agency ng government na yon, matindi ang panloloko sa mga magsasaka. Isipin mo, no? Agriculture yan kasi magsasaka eh. Department of Agriculture. Okay. Isipin mo yung isang ordinaryo na magsasaka. Hihingi ka lang ng 1 kilo ng seedlings o butil. Mahihirapan ka eh. Pero alam mo ang ginawa ng agency na yan? Nagbigay sila ng 20 million na no repayment loan sa isang director ng COA. Para yung direct cluster head kasi yung COA na yon, no? So kasabot ng COA. Yes. Binigyan siya ng 20 million no repayment loan for a piggery project in Dasinan.
So ano to? Alam ba to ng Secretary of Agriculture? Yes. Si Alcala yun. Alam po nila yan. Oh, so may involvement si Secretary Alcala. Yung under his administration, naging mas corrupt ang DA. Ang Department of Agriculture. Yes. So, ibig niyo sabihin, kasama si Secretary Alcala sa mga iniisip niyong kasuhan? Opo. Kasi, example, nagbigay ang DA ng seedlings sa mga magsasaka sa, let's say, Region 2. There are almost 3,000 farmers na recipient ng seedlings. Supposed to be yon loan na in-extend ng isang accredited agency, no? Na assured siya to be paid under the Agriculture Guarantee Fund pool ng DA and Land Bank. Yung binigay po na butil sa mga magsasaka ay defective pala. So, in other words, ito ho ngayon ay dito sa mga anomalya na ito sa Department of Agriculture ang inyong sinasabi na sa bahagi ng sasampahan ninyo ng kaso. Oo, marami po sa hindi lang agriculture. DOTC, for example, there was a time na 400 plus million intended for the purchase of radio equipment and computers, ghost delivery. Wala. So hindi rin ho kumbaga naka-link din po ito sa mga legislators. Yes meron po. ding meron ding link sa mga legislators. Yes. Kasi sabi ko nga kaninang umpisa natin, kung sosolusyonan lang natin ang PDAF scam, marami tayong mababawas kasi yung mga involved sa PDAF scam ay involved din sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Are you confident enough that this administration naman po, kasi ang inyong pangamba nung nakaraan, yung kaalyado parang sinasabi ninyo hindi kinasuhan. At yung mga hindi kaalyado, yun lang ang ipinrosecute. Kumpiyansa ho ba kayo na sa present administration, kaalyado man nila o hindi, ay sasampahan din lang ng kaso? Hindi po masama na mangarap siguro. Kasi noon naman kami, kaya nagkalakas loob na magsampa ng kaso because of the promise of matuwid na daan. No? Pero So ngayon, na-disappoint tayo. Sa ngayon, buhayin po natin yung pangarap natin sa gobyerno ulit. No? Na sa pagkakataong ito ay magkaroon tayo ng isang seryoso na pag-i-investigate. does that mean to say na papabayaan nyo na ang DOJ ngayon? Kasi dati kaya kayo nagsampa ng kaso na kayo ang naging private complainant doon sa ombudsman ay dahil sa parang hindi kayo nasiyahan sa aksyon ng DOJ. Ngayon ba, will you just let the Department of Justice do it or you will still pursue yung inyong mga isinasampa sa ombudsman? Pwede po natin gawin yan simultaneously. Pero the beauty of... So meaning to say, simultaneously, you will also file your Yes. own complaint sa ombudsman. So, ilan ho ang nakahanda na? Yung talagang konkreto na kayo, nasasampahan na po ninyo. Na-disrupt lang po yung effort natin dahil sa election season noon. I already resumed consolidating again the documents, reviewing the documents. Kasi Hindi, pero na-review na ho ninyo, kaya nga magsasampa na kayo, di ba? naisampa ko na po yung natapos ko noon, yung 20 nga. No? Then dito sa another set, kailangan pong paggugulan natin. So dito sa another set, we're talking of senators na. Both, no? Senators, And the congressmen. COA auditors, implementing agencies, etc. So dun ho sa ilan hong congressmen ang pinag-uusapan natin ngayon dito sa bagong isasampa ninyo? Hindi ko pa po masabi kung Sa senador ho, ilan ho? hindi ko rin po masabi. Depende sa abilidad natin na ma-consolidate, no? So wala pa ho kayo nagagawa. This is going to be something from scratch na iintayin pa natin na mahaba-habang panahon, or how long will it take you to do that? Meron po tayong basic documents like the liquidation documents, COA findings. Ang kailangan po natin ay witnesses again to confirm itong mga insidente na ito. Kasi kagaya po sa NABCOR, for example, meron tayong nakuhang witnesses na nagpapatunay na wala talagang dineliver na goods to the farmers. Wala na ho NABCOR ngayon eh. Wala na po, sinara. Sarado na eh. Paano pa yun? Nangyari Pero doon? yung mga dating officials doon, Yun, nasasampahan nyo. pwede pa rin makausap sila. Yung Vice President for Finance, Operations. So, ito kasi, kilala nyo naman ang Presidente Duterte.
nakita naman ninyo kung paano pinapangalanan yung mga na-involved sa drugs. So, are you ready na ito ho ngayon ay pangangalanan din at kayo ang source? Pwede po. So, mas gusto nyo iba ang magsabi kaysa kayo direkta? Hindi naman sa ganun. Ang the beauty... Kasi pagka sinabi nila, sa inyo din ang galing, kayo din ang source. Hindi naman nyo tatanggi yun, kayo pinanggalingan. Ang maganda po kasi doon ay meron tayong isang agency of government na vina-validate o kino-confirm yung allegation natin. Halimbawa po noon, nung unang pag-file namin ng complaint, nagkaroon ng validation ang COA. And then, nagkaroon ng validation ang NBI. Naniwala sila sa amin. Eventually, DOJ, nakumbinsi namin. And eventually, Ombudsman, nakumbinsi namin. And finally, Sandigan Bayan. Kasi nag-issue sila ng warrant of arrest. No? So, lahat na-validate yung claims namin. So, gusto ko pong ulitin yung proseso na yon. Kasi ang kagandahan po ng nakikipagtulungan ka sa gobyerno, ay makikita ng taong bayan na there is something concrete that will come out if the community, ordinary people like us, cooperate with government. Attorney Levy, with all due respect, sir, wala bang nagpapatakbo sa inyo? Wala ba kung nagsususi sa inyo? Wala. In fact, you're on your own? yes. Na you're using your, sabihin na ho natin, pagiging makabayan para gawin yan? O may iba kayong motibo? Wala po. In fact, no, Kasi tumakbo na kayo senador. Di ba yun ang motibo nyo? Baka sakaling susunod, manalo na kayo. that was out of my mind, no, noon. Kaya lang naman ako tumakbo dahil yung mga NGOs noon na nag-invite sa akin na magsalita about PDAF scam, corruption in government. I was invited practically to all provinces of our country. No? May mga NGOs na nag-invite. And nung papalapit na po yung pagsasampa ng Certificate of Candidacy, tinawagan po nila ako, bakit hindi mo ipagpatuloy, no? Tumakbo ka sa Senado? Kasi ang advocacy ko po noon, during those talks, I was proposing that the government will totally do away with pork barrel, no, from our public sector finance system. Hindi nyo ba naisip na maaaring makabawas ng kredibilidad ninyo? Binabakbakan nyo yung mga senador na involved sa PDAP scam. Yung pala kayo, gusto nyo maging senador. Yes, because I wanted to eliminate the pork barrel system from the national budget process. Kasi hanggang ngayon po, meron pa rin pork barrel system eh. In fact, lumaki nga eh. You think you can do that alone? Kung kayo naging senador? By advocating, no, na we propose a long-term development plan, let's say 50 years, no, by legislation, and we commit funds to those particular activities, mawawala ang free budget na pwedeng gamitin sa pork barrel. So you still have that in mind na gusto nyo magawain sa Senado. So hindi ho nawawala pa rin pag nanasaan nyo maging senador. Well, I already tried, no, and failed. So that's it for me. At least there is less one if in my life to answer when I grow old. Nasubukan ko na eh, pero hindi pumasa. So okay na po yun sa akin. I need not make another crack at the Senate. So anong dulo ang tinitignan ninyo dito, attorney? At paano nyo tinitignan ang sarili ninyo after this? Well, just to help government do its share, no, yung obligation na magkaroon tayo ng isang government that we deserve. Yun lang naman ang punto natin. Alam nyo, nung nag-umpisa itong PDAF scam, no, there was an effort by Napoles to nip in the bud our effort. Nag-offer po siya ng 300 million eh, tinanggihan po namin. Isa inyo mismo personally, Yes, 300 million. She was able to arrange a meeting with me na blind ako kasi ang nag-invite sa akin was a commissioner of the Commission on Audit. Akala ko naman tutulong na sa investigation. Eh yun pala, nung magkaharap na kami, biglang may isinama siyang kausap namin na si Napoles na pala. So, inoferan kayo? Opo. Paano pagkaka-offer sa inyo? Eh sabi po ay kung pwedeng tulungan ko siya. Eh sabi ko hindi pwede na kasi na-file na namin yung kaso. Paano ho sinabi sa inyo yung 300 million? Kwan po yun. Nasa explanation ko na po yun kasi nag-investigate ang NBI, nag-investigate ang DOJ tungkol dyan. Kasi immediately after the meeting, ay
I reported that to the Secretary of Justice. So, sinabi ko sa inyo, bigyan kita ng 300 million, tigil mo na to. Yes, paatrasin yung mga witnesses, no? Bigyan kita ng 300 million. Yes. So, naliitan ba kayo o ano? Actually po, I wanted to be polite with the people, no? Yung Sa tabi nag-arrange, nyo, no? oo. Kasi COA commissioner. Nung nag-offer ng 300 para lang umalis ang mga witnesses, ang sabi ko, baka kulang pa po yan, baka magagastusan kayo ng 400. Ang sabi pa niya, yes, I will give that, I will give that. Gumanon siya. Pero obviously, hindi namin tinanggap kasi tuloy-tuloy naman yung kaso. Ayun, nakakulong nga siya eh. And there were attempts, hindi lang yun. When we refused the offer, we were maligned in media, no? Sinasabi na nag-e-extort lang daw kami. Pangalawa, we received threats. There were active threats before. In fact, yung isang pulis sa Maluso, sa Sulu, no? Hiningan ni Mr. JB Napoles ng 5 hitmen na taga Maluso, Basilan. So nagbigay naman yung pulis na yon. Tapos nung nalaman niya na isa sa mga witnesses na lumabas sa TV ay kamag-anak pala niya, sinabi ng pulis na yun doon sa witness namin na naku, ganito, ganyan. So doon namin na-confirm na merong isang active threat noon. And there were many. So, ano ho ang tinitingnan nating dulo ngayon dito, Attorney Levy? Actually po, sa lifetime natin ay hindi natin makita ang dulo hanggat may corruption. Ang gusto lang naman natin ay mabawasan, no? Ang pagnanakaw sa bayan kasi ang daming naghihirap po eh. Gaya ng sabi ko, yung ASEF, Agriculture Competitiveness Enhancement Fund, na designed to uplift the lives of our farmers. Ano po nangyari? After about 15 billion of budget allocations throughout the lifetime of that program, 15 years, wala pong nangyari eh. Lalong naghirap ang magsasaka. Meron tayong AFMA, yung agriculture. But all of these things, na-discuss na din to eh. Lumabas na din ho to sa media. Ano ang hindi pa lumalabas na nasa inyo? Ano ho yung hindi pa ninyo nasasabi na sa palagay nyo very significant na dapat masabi ninyo bago man lang kayo maabangan ng kahit na sino dyan o bago man lang kayo mapatahimik? Ang corruption po sa ating bansa ay kinauugnayan ng halos pare-pareho lang ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya kung tuldukan natin ang PDAF scam, mahahagip din po natin sila. So parang sinasabi ninyo, ang pasimuno ay mga legislators. Legislators, sa exekutibo, pare-pareho po eh. Yun din ang pinagdadaanan. And you believe na with this administration, baka sakaling makahagip ng mas malaki-laki. Opo. At naniniwala kayo na ang Department of Justice ay magsasampa ng patas na kaso whether kaalyado o hindi. At ito in the near future ay ine-expect ninyo na ma-validate yung lahat ng documents ninyo at masampahan right away ng kaso. At siguro pag nakausap nyo na sa Secretary Aguirre, ang kasunod na madidinig namin ay ilalabas na yung mga pangalan lahat na sinasabi ninyo. Ang umpisahan ni Secretary Aguirre po siguro ay pwede na niyang tingnan yung mga dokumento Na nasa kanila na. Nasa DOJ Andun na sa DOJ. basta hindi itinago ng taga-NBI yung Anti-Fraud Division kasi meron akong alam na kalokohan sa Anti-Fraud Division ng NBI na yung isa doon na lawyer agent investigator tinago niya yung mga originals na sinubmit ng isang witness namin. Sumulat pa ako tapos dinideny niya na wala. So ito ba ngayon mga present na kagaya noong kaso na nakasampa na isinampa na ng DOJ, including itong kay Napoles. Are you positive and optimistic ba kayo dito na ito ho'y magpo-prosper pa o bukas makalawa ang kasunod niyan lalabas na din yan lahat? Makakalaya na rin. Well, alam mo, minsan kasi ay if you accept the real politics sa ating bansa, yung mga opposition noon ay nagiging administrasyon ngayon or may mga network sila Tawiran na lang. Oo, ganun po like yung LP noon naging PDP na rin sila ngayon So hindi mo maiiwasan na minsan nagpoprotektahan sila.
So feeling nyo ba ngayon makakawala na yung mga nakakulong? Nandun yung nandun yung fear, no? Nandun yung apprehension. But as I said, hindi naman masama na buhayin natin ang pangarap natin muli na magkaroon tayo ng isang gobyerno na sincere, no? Sincero na imbestigahan ang mga anomalya na ito. If there is one thing you want to tell the President, what would that be, Attorney Debbie? To make good his promise. Na lalabanan niya ang korupsyon. Yes. Opo. Thank you so much for being with us. Maraming salamat. Dating abogado po ng mga whistleblower ng pork barrel scam, Attorney Levito Baligot. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason.